Hello, konnichiwa! Ito nga pala yung pinagkakabalahan ko sa Ikin, kaya hindi ako masyadong nakakapag-post ng videos. And yes, back to solo living na tayo. Ngayon nga yung turnover ng susi para sa sarili kong apato. Kaya kailangan ko pumunta sa Fudo-san Yasan para kunin yung susi. And this is it! Lilipat na tayo ng bagong apato. Mutual decision nga namin to ni Kento. Nag-conflict na rin kasi talagang schedule namin para hindi namin naistorbo yung isa't isa, makakapag-focus siya sa work at ako naman sa work at sa pag-vlog. At saka hindi naman kami nagkakalayo sa isa't isa, anytime pwede pa naman kami magkita. So bago ako dumiretso ng apato, dumaan muna ako dito sa drugstore para bumili ng mga kailangan. Tulad ng tissue, pang laundry, at body soap. Unti-untiin ko na para hindi masyadong mahirapan. Maganda nga rin yung security dito dahil auto-lock dito sa entrance at hindi ka basta-basta makakapasok. Kaya anshin din dahil mag-isa ko lang tapos babae pa. O ano pang hinihintay natin? Tara na dito sa bago kong apato. Nung pinakita sa akin to ng Fudo-san, nagustuhan ko na agad siya guys. Nung araw na pinakita niya sa akin to, nakapag-decide na agad ako mismo nun. Maaliwalas kasi yung kwarto. Hindi siya ganong kalakihan pero alam niyo yun, mararamdaman niyo kasi kung good ambience. Cozy lang yung vibe at hindi lang iisa yung bintana. Ayun talagang isa sa mga hinahanap ko. Tapos may pintuan pa dito sa maliit na balcony. Dito naman sa kusina, hindi nga lang kasing ganda at kasing laki ng apartment ni Kento. Pero okay naman na to para sa solo living. And also, nagustuhan ko nga din dito yung toilet. Gusto ko kasi yung may washlet at saka modern pa yung toilet. Nung nilalagay ko nga dito yung toilet paper, may bigla na lang nag-doorbell. Inischedule ko din kasi ngayong araw yung delivery ng mga binili kong gamit sa bahay. Sabay-sabay nga din dumating. Actually, ilan pa lang to guys, yung mga kailangan ko talaga. Tsaka na yung iba dahil kailangan pa natin pagtrabahuan. So heto na nga, isa-isa ko nang pinasok tong mga box. Naku, nag-ipon talaga ako ng energy para dito. Dahil alam ko sa first day ng Hikoshi, nakakapagod talaga. At saka may shigoto din si Kento ngayon. Kaya magiging strong, independent woman muna tayo ulit. At nung napasok ko na lahat, chinecheck ko na rin tong apato. Kung may mga kizu, ganon. Dahil kailangan kong isend sa Fudo-san ko. So may mga ilan akong nakita, tulad na lang neto. At heto na nga, na LSS na rin ako sa hawak mo ambit. Sayaw muna tayo para ganahan. At dahil medyo umiinit na nga rin dito sa Japan, inon ko na din tong aircon. Dahil dumating na rin yung mga iba ko pang gamit. Kasabay na rin tong mga binili kong second hand appliances. Syempre, kailangan natin ng Denshi Renji. Tignan nyo naman parang bago pa. Pati na rin tong Reizoko. Kung matitignan nyo, napakalinis din ng loob. Parang bumili ako ng brand new. Sa kanila din kasi ako bumili ng second hand appliances noon. Tapos, nabigyan pa tayo ng rice cooker ng kakilala ko dito sa Tokyo. Sakto kasing lumipat na siya ng Okinawa kesa naman i-dispose to, diba? E di hindi ko na kailangan bumili. Tapos, pumunta na rin ako dito sa Ofuroba para ilabas tong mga toiletries ko. Para hindi na mendoksay pag maliligo ako mamaya. Tapos, yung mga kutsu ko, nilagay ko na dito. Actually, ilan pa nga lang tong mga to.